Hindi lang po mga jeepney driver, kundi pati iba pang mga driver ng PUV ang lalahok sa panibagong transport strike na ikinakasa sa Huwebes at Biyernes. Ang isa pang transport group posibleng sa Miyerkules pa lang magtigil pasada na. Saksi si Ian Cruz. Tulad ng diesel, sasampa na rin sa 100 piso ang kada litro ng gasolina sa ilang gasolinahan dahil sa ikatlong round ng mega oil price hike na ipatutupad bukas. Sa gitna ng walang prenong taas presyo, nagsagawa ng transport holiday ang Alliance of Concerned Transport Organizations o ACTO at iba pang transport groups sa iba't ibang panig ng bansa ngayong araw. Kailangan po makarating po sa ating presidente ang aming hinaing kasi hindi pa po kami nakakausap na ating presidente, yung transport sectors. Yung kailangan po natin dito yung concrete solution ng ating presidente Marcos. Kabilang sa hiling nila ang moratorium sa paniningil sa utang nila para sa mga binili nilang modern jeepneys. Sana po may 3 months mo kami makuha dito or 6 months. May ikinakasaring transport strike sa Huwebes at Biyernes ang bagong buong alyansa ng transport sector na No to Oil Price Hike Coalition. Bukod sa mga tsuper ng jeepney, lalahok din ang driver ng UV Express, bus, TNVS, motorcycle taxi drivers, tricycle at delivery services. Hiling nila natanggalin na ang mga buwis sa langis, rollback sa presyo nito, pagbasura sa oil deregulation law at taas pamasahe. Hindi ho natin makita yung response ng gobyerno dahil nga yung response nga binawi na yung gagapiso Magmo-motorcade po at mag-unity ride yung ating mga kapatid na riders sa kalsada para ipahayag yung kanyang disgusto. Hindi po pwedeng sabihin na itiniming ito dahil itinulak po ito ng pagiging pabaya ng gobyerno natin. Baka mauna ng araw sa tigil pasada ang grupong Manibela. Baka sa Miyerkules pa lang, umpisahan na namin. Ngayong araw, marami na ang tumigil sa amin dahil hindi na talaga kayang bumiyahe. Una nang sinabi ng palasyo na ginagawa ng gobyerno ang lahat para ibsan ang epekto ng giyera sa Middle East. Wala naman tayong dina-downplay. Ito po kasi yung totoong sitwasyon. Nagsusumika po ang pamahalaan sa utos ng Pangulo na dapat hindi magkulang ang supply ng produktong petrolyo. Nakatakda namang makipag-usap ang mga operator ng bus kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Mega Manila Consortium Corporation, binawasan na ng mga operator ang mga bumabiyahing bus sa EDSA busway. Nagbabawas po ng mga buses para yung aming losses magbawasan ng konti. Kung i-maximize namin yung aming trip, baka binayaran lang po namin yung diesel consumption ng aming mga buses. For every operator, magbawas ng 2, 3. Ganun lang naman po para medyo hindi naman po ganun ng effect. Tomorrow, may meeting po kami sa presidente, lahat po ng buses. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Panibagong all-time low ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong araw. Sa gitna po yan ng sigalot, sa gitnang silangan na ngayon nasa ika-4 ng linggo. Saksi si Maki Pulido. Dumagundong ang malakas na pagsabog sa tulay na ito sa southern Lebanon dahil sa airstrike ng Israel. Iniutos sa Israeli military na wasakin ang mga tulay sa Litani River sa Lebanon bilang bahagi ng operasyon laban sa grupong Hezbollah na kaalyado ng Iran. Patuloy ang palitan ng airstrike ng Israel at Iran na ngayon nasa ika-4 na linggo na. Sa gitna nito, lalo pang bumulusok ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagsara ang palitan sa panibagong record low na 60 pesos and 30 centavos kada dolyar. Paliwanag ng isang ekonomista, resulta ito ng patuloy na pressure sa Philippine peso dahil malaki ang demand sa US dollars na pambili ng nagmamahal na petrolyo sa world market. Palagay ko hindi na yan bababa pa sa katulad ng dati na nasa 57, 58. Malaki ang demand natin sa dolyar kasi kailangan natin bumili ng petrolyo sa mas mataas na presyo. Mula nang sumiklab ang gulo sa Middle East, bumaba na ang Philippine Stock Exchange ng mahigit 500 points. It's a natural reaction to uncertainty, right? With what prices in the commodities market are also showing. So maybe it's really a knee-jerk reaction. It's not driven by fundamentals, right? It's driven by the reaction, knee-jerk
of a lot of the investors. So as long as we're good in terms of the macro fundamentals. No? Ayon sa financial analyst na si Jonathan Rabelas, ang pagbenta ng stocks kung may masamang pangyayari, walang epekto sa kita ng mismong kumpanya. Mas aalalahanin daw ng mga negosyo, halimbawa, ang pagmahal ng transportasyon at kuryente na epekto ng giyera sa ekonomiya. Walang effect sa kanila yon. Kumbaga, yung pera na yung nilist nila, ang ginagamit na yan ng kumpanya. Nakuha na nila yung pera na yan. Yung binibenta lang is the ownership na merong. Pero mga foreign investor na may balak mamuhunan ng negosyo sa bansa, maaaring ipagpaliban muna ito o kaya umatras kung tumagal pa ang gulo, ayon sa isang ekonomista. Maaari ring umatras ang mga foreign investor na kasalukuyan nang namumuhunan sa bansa pero hindi raw ito agaran. Ang mga foreign investors ay mag-iisip din paano yung magiging cost of production nila dito sa Pilipinas. Ang unang-unang titingnan nila dyan is yung kanilang gastos sa utilities. Tataas ba ang singil sa kuryente? Tataas ba ang singil sa tubig? Gaano kataas ang aabuti ng pagtaas ng presyo ng petrolyo? Mandato ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pag-stabilize ng halaga ng piso at kontrolin ang inflation o bilis ng pagmahal ng presyo ng bilihin sa pamamagitan ng pag-issue ng mga pulisiya. Inaabangan ang desisyon ng Monetary Board na sa April 23 pa ang nakatakdang pulong. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mahigit 400 gasolinahan na ang nagsara sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Batay po yan sa monitoring ng PNP. At para naman matiyak ang supply ng langis, pinayagan muna ng DOE ang pag-import ng mas murang klase ng petrolyo, bagamat mas nakapagdudulot ito ng polusyon. Saksi si Mav Gonzalez. Sa gitna ng giyera sa Middle East, siniguro ni Pangulong Bongbong Marcos na may sapat na supply ng langis sa bansa. Ayon sa Department of Energy, may supply pa tayo ng langis hanggang Abril. May required sila na 15 days, pero ang capacity nila siguro 40, ano? And that's the only, so they have to replenish every 40 days, let's say. So we have more than enough time to order the next batch. Para masiguro ang supply ng langis sa bansa, pansamantalang pinayagan ng DOE ang pag-import ng Euro 2 petroleum products. Pero ang pwede lang gumamit nito ay yung mga sasakyang gawa noong 2015 o mas luma pa, mga traditional jeepney, power plants, generators at marine at shipping industry. Mas mura pero mas mataas ang emission ng Euro 2 kumpara sa Euro 4 na standard ngayon sa Pilipinas. Mataas ang sulfur content ng Euro 2 kaysa sa Euro 4. Ang mas mataas na sulfur content, mas nakakadumi at nakakasira ng makina. Mas nakakapagdulot din ito ng polusyon. Pero dahil sa anilay extraordinary circumstances sa Middle East na nakaaapekto sa petroleum markets, kinakailangan magpatupad ng temporary regulatory measures para masiguro ang sapat na supply at magkaroon ng access sa mas maraming uri ng produktong petrolyo. Pero sa tingin ng energy expert na si Attorney Noel Baga, bagaman makakatulong ito sa supply ng langis, hindi ito sapat, lalo't patuloy pa rin sumisirit ang presyo ng produktong petrolyo. Very helpful ito sa oil industry natin para mas may leeway ang ating oil companies na mag-import ng oil. Even though dirtier oil siya, pero para may leeway siya na mas marami siyang ma-import para sa energy security. Ngunit hindi sapat ito para i-address ang oil crisis. Ayon sa Center for Energy, Research and Policy o CERP, nasa 60 araw ang reserba ng langis ng Pilipinas, higit na mas mababa sa reserba ng ibang bansa sa Asia. Tulad ng Japan na 250 days ang reserba ng langis. Mungkahi ng CERP, dapat magkaroon ng Strategic Petroleum Reserve ang Pilipinas, tulad noong 1970s hanggang 1980s na pinapatakbo ng Philippine National Oil Company. Mas maganda raw kung nasa pang-1 taon ang reserba. Napaka-thin margin lang nung 60 days. Mas mabuti talaga kung meron tayong Strategic Petroleum Reserve na i-establish yung gobyerno para meron tayong mas pangmatagalan na supply ng langis. It will be established by the government at kung may oil crisis, pwedeng ibenta ng gobyerno yung langis na ito at subsidized prices sa mababang halaga sa taong bayan. Si Senador Chis Escudero naghain na ng panukalang batas na layong magtayo ng sariling crude oil tank storage facility ang gobyerno para maging panangga sakaling magkaroon ng geopolitical crisis, magkaproblema sa supply o magkaroon ng biglang pagtaas ng presyo. Sa ilalim ng panukala,
kayang mag-imbak ng pasilidad ng supply na pang 90 hanggang 180 days na pangangailangan ng buong bansa. Sa gitna naman ng pagtaas ng presyo ng langis sa bansa, lumabas sa monitoring ng PNP sa mahigit 14,000 gas stations na mahigit 400 gas stations na ang nagsara. Dinirekta na po natin ito sa Department of Energy para sila po ang mag-determine kung ang naturang pagsasara ng 403 may kaugnayan sa possible hoarding na nasabi mga gas stations. Sabi ng PNP, may 2 kaso ng naisampa, hoarding at profiteering sa magkahiwalay na lugar sa Eastern Samar. Ayon sa PNP, nagmo-monitor sila bilang bahagi ng kanilang paghahanda kung magkaaberya sakaling magka-oil crisis. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Gumagawa na po ng hakbang ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center para maipagbawal sa lalong madaling panahon ang online game na Roblox. Sa gitna po yan ng maulat na nagiging daan ito para ma-recruit ang mga kabataan para sa karahasan. Saksi, si Emil Sumangi. I will burn down my school. Ito raw ang nakababakalang social media post ng grade 6 student na itatago namin sa pangalang Tony. Isa si Tony sa 7 estudyanteng nailigtas ng PNP Anti-Cybercrime Group kamakailan na na-recruit umano online para maglunsad ng tinatawag na nihilistic violent extremism o labis na karakasan. Meron silang pinapanood na website. Ang pinag-uusapan ay find out how to die. Ayon sa investigasyon ng PNP ACG, ang mga estudyanteng nailigtas naglalaro lahat ng online game na Roblox. At dito raw sila ginagapang ng ilang pinaniniwalaang mga dayuhan para hikayating maggasik ng gulo. Sa ngayon po, sir, hindi pa namin matukoy kung ito po ay connected po sa mga terror groups. Though, ongoing pa po ang ating investigation regarding that matter. Ang Roblox ay isang tanyag na online gaming platform na sinasabing Ultimate Virtual Universe. Maaaring maglaro o gumawa ng mga 3D interactive games gaya ng role-playing at mga simulation. Dati nang may mga naghayag ng pangamba dahil posibleng ma-expose lalo na ang mga kabataan sa mga nananamantala. Maaari kasing mag-usap-usap ang mga naglalaro nasaan man sila sa mundo. At ganito na-recruit ang mga estudyanteng nasagip ng PNP. Ito ang ilan sa mga ebidensyang na-recover ng pulisya na gagamitin umano ng mga estudyante sa pinaplanong pag-atake. Bukod sa mga tactical gloves at mga insignia na gamit ng nooy death squad ng Nazi leader na si Hitler, nakabili na rin umano ang mga estudyante ng mga tactical vest at helmet. May larawan pa ng automatic rifle. May mga sinasend silang mga videos about sa mga school shooting, paano gumawa ng mga handguns. Ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center gumagawa na raw ng hakbang para iban sa lalong madaling panahon ang Roblox. Porsigido kami na kapag hindi inayos na Roblox, hindi sila nakipag-usap. At kung makipag-usap man sila, hindi nila ayusin yung mga safety mechanisms para hindi makapag-abuso sa mga kabataan natin, hindi ma-impluensyahan na masama yung kabataan natin. Talagang porsigido kaming i-block at iban itong gaming platform ng Roblox dito sa ating bansa. Yung Holy Week break natin, magkaroon tayo ng banning na doon sa Roblox because we want to ensure that yung mga habang naka-weekend yung mga kabataan natin, hindi sila may expose sa mga banta. Sunod-sunod na pagpupulong din nila ang kanilang gagawin ngayong linggo kasama ang mga telecommunication companies, application stores at mga solution partner para matuldukan ang iba pang mga masasamang dulot ng Roblox na kanilang namomonitor sa Threat Monitoring Center ng CICC. Sa isang pakayag, inatasan ni PNP Chief General Melencio Nartates Jr. ang Anti-Cybercrime Group na paigtingin ang pagbabantay sa mga gaming at iba pang application online. Hinihinga namin ng panig ang Roblox Corporation na developer ng game. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyo, saksi! Bukas na po magsisimula ang pamamahagi ng 5,000 pisong ayuda para sa mga TNVS driver. May 14 na Transportation Network Company o TNC provider na kabilang sa ayuda, pero nilinaw ng LTFRB na hindi kasama rito ang mga motorcycle taxi at delivery rider. Alas 7 ng umaga magsisimula ang pamamahagi ng ayuda. Kailangan lang dalhin ng mga benepisyaryo ang orihinal at isang kopya ng kanilang driver's license.
Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.